Ang unang-unang epal dyan, si Magalong. Kuyang Darrell Anyata. Mula sa Department of Finance Office, Manila. Okay. Ngayon, ang nangyari dito, maraming nahabol na kayamanan ang gobyerno ni Cory mula sa mga Marcos. Maraming properties na nasamsam dito. Pero gaya ng ipinaliwanag ko sa inyo, lumipas sa mga taon, unti-unting na-dismiss ang mga kaso. Either namatay yung mga idinidimanda, nawawala ng gana ang mga testigo na tumistigo, hindi makita ang mga records, sa sobrang tagal ay dinidismiss na ng korte, mahina ang ebidensya, hindi mapatunayan, o kaya ay yung mga idinidimanda na di umano'y mga cronies ng mga Marcos, nakikipagkasundo na sa gobyerno. Either hati, 60-40, o kaya ay 30 na lamang sa mga idinidimanda, 70% ay napupunta sa gobyerno. Ang katanungan saan napunta ang mga nabawing nakaw di umano ng mga Marcos na yon? Nasaan na ang PCGG? Buhay pa ba? Wala tayong balita. Saan napunta ang daan-daang milyon, dolyar, mga alahas, mga ginto, mga properties na nabawi sa mga Marcos? At nasaan na yung sinasabing mga kasabwat o cronies noon ng mga Marcos? Sila ba'y nangamatay na, nawala na, naipakulong na, o mas yumaman pa sa paglipas ng panahon? Ano ang nangyari sa mga kaso? Sinasabi sa desisyong ito ang isa sa mga huling kaso. Makalipas ang kulang-kulang 4 na taon, 40 taon, 40 years, 4 na dekada. Mula na mapatalsik ang mga Marcos, ito na ang mga kahuli-hulihang kaso nila na pumipigil sa mga nakatago pa nilang kayamanan o pinipigil na yaman na hindi nila magagamit sa bansang ito at maging sa ibang bansa. Sa halip na sumunod ang mga nagsasakdal, ang gobyerno, na mag-file ng motion for reconsideration sa nasabing resolusyon noong September 25, 2025, ay nakipagtalo pa sa hukumang ito at sinasabing meron pa raw mga pinagsama-samang apila noong 2019. Pero ito yan, sa nasabing partial summary judgment na nasa Korte Suprema. Yung iba pala ay nakabinbin pa roon. Hinahabol pa ng gobyerno. Sinasabi din ng mga nasa gobyerno na naghahabol o nagdidemanda na napakaaga pa upang ipagpatuloy ng gobyerno na kumplituhin ang investigasyon. Pero yun yan. Mahigit 40 years na. Mula na mapatalsik ang mga Marcos, nakabalik na nga sa Malacanang. Ito at gumagawa na naman ng mga milagro. At gusto pang pahabain uli ang hawak sa kapangyarihan. Pero ang mga prosecutors, ang mga taga-usig ng gobyerno, hindi nagmamadali. At sinasabing kailangan pang kumplituhin ang investigasyon. More than 40 years na. Para bang investigasyon sa flood control. Sa halip na makita mo yung malalaking isda na naipakukulong, ay nakikita mo lamang yung mga kalaban nila sa politika na may mga dati na rin kaso na na-dismiss naman, ang pinag-iinitan nila ngayon at kinasuhan at ipinakulong. Na ang usapan ngayon, hindi lamang po milyon o bilyon, libo-libong bilyon, trilyon na ninakaw ni Dimas na pondo sa flood control sa gitna ng paghihirap at krisis ng mahigit 100 milyong Pilipino. Imagine that? Hindi nagmamadali ang gobyerno sa kanilang investigasyon. Yan ang sabi sa desisyong ito, sa mga natitira pang properties o ari-arian. Petitioner further asserted that it would be premature to proceed since the Republic had yet to complete its investigation on the remaining properties. Ang nagsasakdal, ang gobyerno, ay ipinaggigit-gitan na napakaaga pa upang magpatuloy ang Republika o gobyerno na kumplituhin ang investigasyon sa mga natitira pang ari-arian o properties ng mga Marcos. 40 years ago, mula nang mapatalsik sila. Ito nga nakabalik na at nasa power na at gumagawa uli ng milagro. Pero ang mga prosecutors o naghahabol sa gobyerno, hindi nagmamadali. At ang sabi, napakaaga pa raw. Premature. Samantala, ang isa sa ipinagsasakdal o ang mga ipinagsasakdal na si dating First Lady Imelda Marcos at ang kasalukuyan presidente ngayon, noon, ay anak pa rin naman hanggang ngayon, Ferdinand R. Marcos Jr., sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, siyempre, ay nag-file ng komento o oposisyon sa nasabing motion to dismiss. Ang hukuman ay dininay ang kahilingan ng mga nagdidemanda sa gobyerno o yung mga prosecutors sa resolusyon na may petsang Disyembre 10, 2025 at isinantabi na ang pagdinig at pagtanggap pa ng mga ebidensya nito lamang taon na ito. Hindi na pinagbigyan ng sandigang bayan yung mga prosecutors ng gobyerno. Ano? Hindi pa kayo tapos mag-imbestiga? At sinasabi nyo napakaaga pa? Ang sabi ng mga magistrado o hukom. 40 years ago na. Naagahan pa kayo. Kaya hindi kayo nagmamadali. Itong mga kasong ito
ipinail, numapatalsik ang mga Marcos. Ngayon ay nakabalik na at nasa kapangyarihan na. Hindi pa rin kayo nagmamadali, sabi ng hukuman. Sinasabi niyong napakaaga pa. Hindi na pinagbigyan ng hukuman yun. At noong January 22, 2026, isinantabi na ang kanilang kahilingan ng gobyerno, ng prosecutor na taga-usig. Gobyerno po nagdemanda. Nagkaroon ng pagdinig noong Pebrero 26, 2026 sa kahilingan ng gobyerno ng mga nagdidemanda. Noong Pebrero 26, 2026 sa pagdinig, muli na namang kumilos ang taga-usig ng gobyerno upang ipagpaliban ang pagpapatuloy ng kasong ito. At sila ay nag-file sa Korte Suprema